si Leia Bautista Gainsa, mula Matalaan, Batangas. Ang aking pong tinataniman ay sa ika-4 ng 1 hektarya. Ako na din po ang supervisor, ako na din po ang nagtatrabaho. At paminsan-minsan po, kung sakaling kailangan ko ng tutulong, kumukuha naman po ako ng makakatulong. Ang inaalagaan ko po ay ang native na baboy, silkies o yung black chicken, saka po mga rabbit. Ang rabbit ko po ay ibinibenta ko na para karne, kasi ang karne po ng rabbit ay masustansya. Ang mga tinatanim ko po ay papaya, sitaw, talong at sili. Gumagawa rin po ako ng mga processed foods tulad ng pickled papaya, pickled chili, rosal jam, shrimp paste, at patuloy po ang pag-experiment ko para makagawa ng ibang produkto. Dati po akong teacher sa Dr. Juan A. Pastor Memorial National High School. Ako po ay nahilig sa pagtatanim nung makaanak ko ng Farmers Field School noong po taong 2013. Simula po noon ay nagsimula na akong magtanim sa amin ng mga halamang gulay katulad ng patola, kalabasa, pipino, sayote, papaya, talong, okra, kamatis, pechay, bell pepper, at iba pa pong mga kamote, at iba pa pong mga halamang gulay na kuminsan po ay ang mga ani nito ay dinadala ko sa DA at sila nagpapa-order, at ang iba naman po ay binibenta ko sa aking mga kaibigan. Ang marami po noon ay for our own consumption dahil po sa kapag ako ang nagtanim ng gulay namin ay parang mas confident ako na safe ang aming kinakain. Ini-encourage ko po kayong lahat na sa inyong bakuran ay magtanim din ng mga gulay na pwede ninyong lutuin o pwede rin ninyong ipagbenta, kasi kapag kayo po ang nagtanim ay alam niyo na
sigurado kayo na safe para sa inyong kalusugan ang inyong itinanim na mga gulay at iba pang mga halaman. Sana po ay tayo ay ma-encourage ko din po kayo na mag-organic. At kami po lahat na mga nag-train sa Farmers Field School ay lagi po sinasabing, go organic. Ako nga po pala si Victoriano Gamboa ng Sabang Ibaan, Batangas. At sa kasalukuyan po ay ako ay maaari kong sabihin ako isang organic farmer po. At ako sa larangan ng pag-organiko, nagsimula ako, nag-training ako noon sa 2010 sa SM Foundation. Bagaman chemical ito ay noon ako unang nakatalakay sa pamagitan ng TechGen ay nakapag lecture sila about organic. At then 2011 nagsimula na ako after ng training na mag-focus on organic farming. Doon sa mga unang pagkakataon, unang panahon na yon ay bumibili ako ng mga inputs
na para gamitin na organic. At sabi ko nga noon, dadating ang araw na hindi na ako bibili. Kasi nakita ko yung kahalagahan ng organic farming na pwede pala tayong magsaka na ang mga inputs ay nandito lang sa paligid. At sa ngayon, ay lahat ng ginagamit ko sa pagsasaka ay sarili kong produkto. Katulad niyang mga vermicast, fermented plant juice, kasama ng insecticide, pitch amino acid, cool amino acid, at fermented fruit juice. At sa pagsasaka, ako ay merong palay, at ito ay 1 hektarya, at sa gulayan naman ay more or less nasa 1,000 square meter. At doon sa aking pagsasaka, isa sa naobserbahan ko sa organic farming, ito pala ay napakabuti, hindi lamang sa katawan ng tao sapagkat yung protection para sa mga chemical, lalo na sa insecticide, ay talagang napakalaking bagay. At nakita ko sa aking mga produkto na lahat, ang isang masasabi ko dito, matagal yung shelf life ng gulay na talagang inorganiko. At ang bigas na aking napuproduce, ito naman ay una, nabibenta ko lang sa mga kapitbahay, kapatid. At hindi naman ito, ang presyo nito ay masasabing nakabase doon sa organic price. Kasi hindi naman ako lisensyado. At the same time, hindi naman ibahalos yung kumukuha. Kaya nabibenta ko lang ito ng 50 pesos per kilo. Okay na yun. Doon sa mga gulay naman, ay nabebenta ko to sa mga maglalako. Katulad din sa aking mga kapatid. At number one kasi na rason ko about bakit ako nag-organic ay yung para sa konsumo ng pamilya. At kung itatanong ano ba yung kabutihan ng organic farming at ano yung advantage at disadvantage, organic farming masasabi ko na ito ay matrabaho sapagkat yung mga lahat ng inputs na aking ginagawa, so minsan kumakakuha rin ako ng binabayaran para lamang makatong sapagkat kung ako lamang medyo mabigat-bigat ito. Kaya minsan ay meron akong arawan at katulad din ng aking anak, kapag walang pasok ay siya kong pinapapaghanda ng aking mga concoction. Sa labor naman, sa bukid, talagang medyo kinakailangan ng sipag at tiyaga sapagkat bilang isang magsasaka, kung hindi ako gagawa, lalaki ang konsumo. Kaya ginagawa ko to na masasabi ko na ako ay isang full-time farmer. Hands-on farming talaga. Ganun din, meron din akong alagang baboy. Pero hindi organic, baka at manok na nagsisimula rin ako na magkuha ng native na manok. Isa rin doon sa aking ginagawa, ito ay hindi lamang naman ito ay ang interest ko ay pansarili sapagkat nais ko rin namang ibahagi doon sa iba yung mga pamamaraan about organic farming sapagkat sa kasalukuyang panahon naman alam natin ano ba ang nagiging epekto na ng mga chemical sa ating kalikasan at ano naman ang magiging kabutihan sa tao kung ating pagsusumikapan yung organic farming. Kaya nga lamang medyo napakabigat sa mga farmer natin ang pumasok sa organic farming sapagkat hindi nga ito ganoong kadali na trabaho. At isa pa, meron tayong tinatawag na grace period. Hindi ganoong kadali na kapag tayo ay nag-organico ngayon, agad ay maganda yung ating production. Merong kinakailangan tayong isakripisyo. Yan. At sa pag-organico, ang una nating pinagaganda ay yung lupa, hindi pa yung bunga ng halaman. Kapag dumating pa tayo doon sa talagang nakondisyon na yung lupa, ay saka pa lang dadating na mapapansin natin na unti-unti nagbibigay ng magandang production.
lalo na sa pagpapalayan. At yan naman ay tunay na naranasan ko rin. Subalit, bakit ako nanindigan sa pag-oorganiko? Dahilan sa yung safety ng pagkain. Safety na ibig ko sabihin ay yung hindi siya makasisira sa ating physical na katawan, sa ating kalusugan. Sapagkat yung kontaminasyon, hindi naman kailangan yung ano ba ang gulay natin ngayon, bago natin mairating sa palengke, napakaraming chemical. Subalit, kung tayo mag-uorganiko, ay hindi lamang yung ating kalikasan ang na-save natin, kung hindi yung ating ding katawan, ang ating kalusugan. Masarap ang pakiramdam kung alam mo na safe ka sa iyong pagsasaka. Kaya sa lahat, doon sa aming mga miyembro din ng about sa organic farming at doon sa aking kapwa magsasaka, tunay na yan ay aking ipinupush sa kanila na kung willing sila, sabi ko nga doon sa mga nagpapalayan, kung hindi nyo kaya na lahat ay organic, no? Kahit kumuha lang kayo ng ilang portion, 2 pitak o 3 para sa inyong konsumo, i-trial ninyo sapagkat yun ay hindi para sa kapakinabangan ninyo naman, kung hindi kayo mismo na magsasaka, kayo yung makikinabang. Kaya go organico.
Al Roots Animal Farm dito sa Barangay Dayapan, Ibaan, Batangas. Ito po ay 3 hektare na dating tubuhan. So, ginagawa po namin ng aming pamilya, simula po nung isang summer ng 2010, ay sinimula namin magkambing. Dahil nga medyo hindi kakayanin ng pagbaka eh. So, pero napansin namin medyo mabagal ang pagdami ng kambing kasi nga mahigit 2 lang siya mga anak sa loob ng isang taon. Kailangan namin mag-alaga ng cash crop like itong native chicken. So itong native chicken, ito yung Banabas strain na originally from Batangas City and Bawan. So ito yung mayahin na Tagalog natin na pinupuro pa namin dito sa ngayon. So selection process. So ang babae niya dapat mukhang labuyo. Kaya ang mga tinanim dito yung mga kinakain din ng manok. Like Indian Pera, Tricantera, tsaka Mulberry na pinapakain din namin sa kambing namin. So yung native chicken ay binibenta namin ng buhay. At minsan namin nagre-request ng dress. So yun. Available po siya everyday naman. Ang Boer goat ay nagbebenta lang po kami ng lalaki sa ngayon. Dahil ang mga babae po ay yun po aming tinatabi para padamihin pa rin. At may ilang turkey. Tuwing weekend ay nag-open po kami sa public na parang mini farm tour para po malaman lang kung ano kami alaga namin. So yun lang po, kung gusto nyo makita ang aming mga alaga sa loob ng kulungan, ay pwede nyo kunan mamaya.
ako din sa Barangay Tulay, Ibaan, Batangas. Kami po ay may kapirasong lote din na may kabuang 3,000 square meter kung saan ay nabili po namin ito na marami na pong puno ng mangga, saging, avocado, kalamansi at saka bayabas. So para lang po ito ay mapakinabangan po namin ng husto, kami po ay nag-aral ng organic farming. So sa panimula ay nag-umpisa po ako sa mga talong, pechay, at ngayon po ay nagko-concentrate po ako ngayon sa strawberry kasi nakita ko po na napakadali po palang padaluin ng strawberry. So ang aking strawberry ay nagsimula po ng 2 halaman lang po. Hanggang sa siya ay dumami na, ngayon po ay nasa mahigit 50 strawberry plant ang aking tanim. So kung makikita niyo po dun sa aking meron po ako na umpisang greenhouse kung saan doon ko po balak ilagay ang mga strawberry. Nawa po ay mapadami ko po ito at mapalago upang sa ganon, ang ibaan ay makilala naman po sa pagkakaroon ng strawberry farm. At sana po ay ang lahat po ng makakakita nito ay mainganyo na magtanim din ng strawberry dahil hindi lang po ito magandang libangan, maaari din po natin itong pagkakitaan. Ito po sa farm lot na ito ay meron din po akong alagang mga rabbit at saka manok. So ito po ay talagang libangan lang po namin pero eventually at sana po ay talaga pong mapagkakitaan din po namin. Fabricar. Nakatira dito sa Tulay, Ibaan, Batangas. At nag-umpisa po ako mag-seminar sa organic farming noong 2013. Doon ko po nalaman ang kahalagahan ng pag-organic, kung gaano ang nagiging epekto sa katawan ng tao yung mga gulay na yung kinakain ng mga organiko. Kaya po sa ngayon ay mayroon pa akong taniman na nasa 200 square meter plus na tinataniman po namin ng gulay namin mag-asawa. Kaya po paminsan-minsan lang po kami nakakabili ng mga gulay sa palengke. Yung mga wala ko sa amin, yun na lang po ang binibili namin. So sa pagtatanim ko ito sa loob ng mahigit 1 taong pagtatanim namin, na ano po na ang mga organikong gulay ay malaki ang naging epekto sa aming mag-asawa. Kasi dati halos linggo-linggo, buwan-buwan, bumibili kami ng gamot, nagpapalaboratory. Sa ngayon po, mula kami ay
inumpisa namin mag-concentrate sa pagkain ng mga organikong gulay, nagkaroon ng pagbabago ho yung physical namin sa health. Hindi na ho ganun kalimit yung aming pagpapalaboratory, at saka napansin ko sa aking asawa na malaki ang ipinagbago ng kanyang pangangatawan. So, sa ngayon ho, yun ang masasabi ko na ang pagtatanim ng mga organiko, pag-concentrate ka sa organiko, dapat inaano sa mga tao kung gaano kahalaga yung organikong mga pagkain. Kasi nga po, ang organic farming, napakahirap pong gawin, pero sa nagiging epekto sa katawan natin, malaki ho ang nagiging pagbabago. Kasi kung tayo ho, mananatili tayo sa mga pagkain puro hinahaluan ng mga insecticide, hindi ho natin namamalaya na unti-unti ho ay nagkakaroon ng side effects sa katawan natin, yung ating mga kinakain. Kaya po, sa pamagitan po ng pagseminar ko po sa DA Ibaan, malaki ho ang natutunan ko. Hanggang sa ngayon nga po, mayroon akong mga tanim na strawberry na rare lang ho dito sa Ibaan. Dito, yung mga kasama kong mga nag-seminar sa DA, sila po bumili sa akin ng mga pantanim, at sila po mayroon ho pa ilang puno na rin na tinatanim, at yun ho ay nakikita naman ho doon sa mga kasama ko na may improvement ho yung mga itinanim nila, dahil ang pangangalaga ho nila ay naayon doon sa pinag-aralan namin sa DA. Yun po ang masasabi ko sa pagtatanim ng mga organikong gulay. Concentrated ho kami sa gulay ngayon kasi maliit lang ang space namin.